Welcome back to Good Morning Boss at syempre patuloy pa rin po kami sa pagbibigay impormasyon sa inyo at updates patungkol po sa bagyong Glenda. So, Jules, ikaw, ano ba mga updates na pwede mong ibigay? Ayon sa ito medyo good news na especially sa lahat ng naninirahan sa Metro Manila dahil ayon sa Pag-asa na nag-change na ng track itong bagyo at hindi na dadaan ng ayon ng typhoon sa Metro Manila. Wow. Okay, so, at napapansin nga natin medyo nasa west Pilipinas. So nakikita natin na mas bumibilis yung takbo nitong bagyo kasi inaasahan nga natin na by lunchtime nakalabas na ng landmass o ng kalupaan ng Pilipinas itong si Bagyong Glenda. Pero syempre, huwag tayong mag-relax, no? Makampante. Dapat sumunod pa rin tayo sa mga rules and regulations and of course, dapat mas maging aware pa rin tayo sa ating paligid at yung mga dapat natin gawin. Pati mga hotline numbers sa binanggit ko kanina, dapat matandaan nila in case may mga emergency na mangyari po. And of course, patuloy pa rin po nga wala na pong supply ng kuryente sa buong Metro Manila. At ito po ay no electricity po sa Makati, Taguig, Las Piñas, Quezon City at di pa pong bahagi ng NCR, Southern Luzon. Ayon po sa Meralco, may ilang lugar po na sinadya nilang putulin ng supply ng kuryente para sa seguridad ng mga residente dahil nga po sa malakas na hangin na dala ni Bagyong Glenda. Ito naman dagdag na impormasyon. Kanina nga dahil nabanggit mo na marami na pong flights ang nakansila at nagbigay na po ng hotline ang Cebu Pacific. Pwede po kayong tumawag sa Cebu Pacific Reservation Hotlines. Sa Manila po, telephone number or cell number 0927-020-888. Again, it's 0927-020-888. At sa Cebu naman po, 0932-230-888. Marami na pong mga flights na nakansila. So kung kayo po ay merong mga flights ngayon at wala po kayong internet, misali na to check your flights, you can call this hotline. Ayun, kanina nabanggit ko rin, Carla, 50 na po ang kansiladong flights sa Terminal 1 at 122 domestic flights na rin po ang nakansila. Pati international flights, canceled na rin. For complete list po ng mga canceled flights, maaari po kayong bumisita sa www.dotc.gov.ph. At update naman mula sa Pasig, ang Manggahan Floodway sa Pasig ay binuksan na po ang isang gate. Pero nasa normal level pa rin naman ang tubig sa naturang floodway. Pero binuksan na nga para syempre ito yung para maiwasan yung pagbaha. Kaya binubuksan yan. At papasadahan ko lang ulit yung kaninang mga dambanggit ko na mga ahensya. Isang assurance to sa lahat ng mga kababayan natin. Na lahat ng mga ahensya para siyempre makapag-prepare tayo dito sa magiging epekto ng Bagyong Glenda. Una, ang Department of Health ay naglabas ng mga weather alert sa lahat ng mga regional health directors and DPWH na minonitor ang mga road conditions at pre-possession na lahat ng mga cleaning equipment. Ang AFP ay handang-handa na rin sa pre-possession response and rescue teams nila for deployment. Ang PCG o ang Philippine Coast Guard on alert na rin lahat for rescue and deployment. Ang Philippine National Police inalerto na rin lahat ng provincial police officers and pre-possession na rin ang response and rescue teams nila for deployment. Ang Bureau of Fire Protection, pinosisyon na rin lahat ng mga assets and rescue vehicles for emergency supplies. Ang Department of Education, total of 2,064 schools na ang ginawang evacuation centers ngayon. Ang Philippine Red Cross on alert level 2 na sila and standby na rin po lahat ng mga volunteers nila. Ang DSWD, may mga pondo na inihanda sa mga regional offices at gayon na rin ang iba't ibang headquarters para sa kanilang mga response operations. At ang NGCP, ang National Grid Corporation of the Philippines, ay minomonitor naman lahat ng mga power restorations kasi alam naman natin since kaninang madaling araw ay tuloy-tuloy din yung pagkawala ng kuryente. Siyempre ginagawa rin ito para maiwasan din yung pagkakaroon ng sunog dahil sa lakas ng hangin. Alright, ito naman status po mula sa NDRRMC as of yesterday. Ang total affected population po, a total of 153 families or 536 persons were affected in Barangay 88 in Tacloban City, Leyte, and Region 8. Status po ng mga strandees, a total of 5,872 passengers, 33 vessels, 497 rolling cargoes, 11 motor bangkas, and 26 vessels taking shelter were stranded at various ports. Suspension of classes patuloy pa rin po in all levels, both public and private, pati na rin mga government agencies, according po yan kay MMDA Chairman Francis Tolentino. At pati ang Senado, wala na rin pasok, no, Jules at Carla. At syempre patuloy pa rin po kayong tumutok dito para sa mga impormasyon tungkol sa Glenda.